Hi guys! Welcome back to my channel. Alam nyo ba? So guys, meron naman tayong i-react na video. Ito ay galing kay PH Malaya. At ang sabi niya dito, VP Sara 612.5 million confidential fund. How it could have strengthened the AFP. Medyo magre-react lang ako dito, Idol PH Malaya ha. Kasi dapat yan ang hindi mo tinitingnan. Ang tiningnan mo dapat yung tinapyas na budget sa AFP natin na 200 plus billion, naging 75 billion na lang. Tinapyasan pa ata ng 10 billion yun, di ba? Kung nabalitaan mo yun, di ba? Parang 65 billion na lang. Dapat yun ang tiningnan mo, hindi yan. Kasi magkaiba yan. Magkaiba yan, idolo. Di ba? Kasi yan, confidential fund talaga yan. Na meron talagang pinaggamitan din naman si BP Sara dyan. Dahil siya yung head ng DepEd noon. Siya rin ang tawag dito, meron siyang katungkulan sa LCAC. Diba? Kung alam mo yun, search mo na lang. Diba? So, may nilalabanan din talaga siya mga komunista na matagal niya nang ginagawa yan. Kaya, kailangan din talaga niya ng budget dyan. Kung meron mga problema dyan, inaayos naman nila siguro yan. Diba? Kaya hindi naman nasayang din yan. Siguro may mga konting pagkakamali, pero wag nating husgahan din ang ating BP. Diba? Dahil ang COA lang at ang Supreme Court na makapagsabi niyan kung meron nagkaroon ng problema. At meron nga nagkaroon ng problema pero binigyan sila ng panahon para ayusin ito. Diba? Kaya dapat yun na lang ang tingnan natin ng maayos na ginagawa naman ng ating BP na para maayos. Hindi naman niya ninakaw yan o diba? May pagkakamali mga nagawa sa paggamit hindi naman siguro yan ninakaw. Dahil nga kilala naman kung ikaw, kung maka-Duterte ka o hindi. Ako naman nasa equal lang naman ako. Pero kung makikita naman natin, di ba, parang ako, sa tingin ko lang to, hindi naman sila, parang hindi naman nila kaya sigurong gawin yan. Di ba? Wala namang perfectong tao na hindi nagkakamali sa pagpasa o mag-ayos ng mga papeles para maklear sila sa COA, kaya nga inaayos. Diba? Kaya huwag natin silang husgahan. Di ba mga idolo? Yun lang naman sa akin, PH Malaya. Pero dahil ito ang itatakil natin ngayon, itutuloy ko pa rin naman. Di ba? Pero dapat yung tingnan mo nga talaga, yung tinapyas na budget, dapat hindi na tinapyas dahil mas marami. Billion yun. PH Malaya. Billion. Di ba? O, sabihin natin kung di ako nagkakamali, 245 or 275 billion dollars din. Pesos yun. Di ba? Ngayon, 75 na lang. O parang naging 1/3 na lang ang budget ng ating AFP. Di ba? Yun ang dapat nating maalarma doon dahil ang daming nakalinya. Kaya nga nagpasa sila ng proposal na budget para sa ating AFP. Kasi tatlong sangay nga natin. May Air Force, may Navy, may ang Philippine Military, yung military natin, yan. So maraming sangay, yung PCG pa, ganyan. Na pagkahati-hatian pa yung budget na yun. Na binabaan from 200 billion plus na naging 75 billion na lang ata. If I'm not mistaken. Yun dapat ang panghinayaan mo, di ba? Yun lang naman sa akin, idol. Hindi ako nag-aaway. Okay, let's go. Panoorin na natin. Welcome back to our channel. Today, we're diving into a hot topic shaking Philippine politics, the alleged misuse of 612.5 million pesos in confidential funds under Vice President Sara Duterte's office.
While the allegations continue to spark debate, we ask a critical question. What could this significant sum have achieved if redirected to the Armed Forces of the Philippines, AFP Modernization Program? Let's break it. Okay, sige. Yung parang ano mo lang, hindi mo naman hinusgahan si BP Sara doon eh. Nakita ko naman. Alleged lang naman ang sinabi mo. Kaya okay na okay din sa akin yung sinabi mo. Diba? Okay sa akin. Siguro parang pinaparating mo na nito kung yung 600 na ano pwedeng possible na pwedeng paggamitan sa ating military. Kaya, sige, tingnan na lang din natin. Down. The 612.5 million pesos confidential fund is part of the Office of the Vice President's budget, intended for classified and sensitive activities. However, allegations of misuse have raised questions about accountability and the fund's true purpose. Critics argue that these funds could have yung pinapakita mong yan, talagang confidential yan. Mga alias yan. Kaya hindi mo pwedeng i-ano yan na yan talaga yung totoong pangalan nila. Kasi nga confidential fund nga di ba? Ano lang yan, basic. Kung iisipin mo, napaka-basic. Been better allocated to pressing national priorities like defense modernization, especially given the growing need to protect Philippine territorial integrity. The AFP modernization program is now in its Rehorizon 3 phase, focusing on bolstering the country's territorial defense capabilities. From acquiring multi-role fighter jets and submarines to upgrading naval assets and enhancing cybersecurity, the program faces significant funding gaps. A sum of 612.5 million Cuban pesos, while small compared to total project costs, could still contribute meaningfully to these efforts. Let's explore how this fund could make an impact. First, air defense. Could partially fund ground support equipment or initial training for pilots in the ongoing multi-role fighter jet acquisition project. Second, naval capabilities. Contribute to upgrading the weapon systems on existing ships, such as installing more advanced missile systems on the Jose Rizal-class frigates. Third, coastal defense. Help acquire additional BrahMos supersonic cruise missiles to enhance deterrence in the West Philippine Sea. And lastly, self-reliance defense posture, SRDP. Invest in local defense manufacturing, supporting the development of homegrown armored vehicles or unmanned systems. Even incremental funding like this can strengthen the AFP's capabilities and morale. The issue goes beyond mere numbers. Redirecting confidential funds to defense modernization would send a strong message about prioritizing national security. Mahirap din naman yan, idolo. PH Malaya. Siyempre, kung puro sa kagamitan lang, wala kang intel o wala kang ano. Kasi yan naman ginagamitan ng confidential ng mga intel sa mga kalaban ng ating gobyerno. Diba? Yung mga nanggugulo sa ating gobyerno. Kaya kailangan budgetan din talaga yung confidential fund or intel na fund, intelligence fund. Diba? Kasi kung puro gamit ka lang, wala kang ka-intel-intel, nga tayo niyan. Diba? Kaya dapat, kung yung mga sinabi mo, yung mga ganyan, dagdag, armas o ano man, doon talaga nababagay yan sa tinapyas na budget para sa ating AFP. Doon ako gigil. Diba? Kasi, kung titingnan mo gusto nila gulo o makipag-away sa China. Ano laban natin doon, idolo, di ba? Tapos, gusto nyo gera-gera, gusto nyo away sa isa sa top 3 na yung pinakamalakas na bansa sa pamamagitan ng military, aawayin natin. Di ba? So, yun ang gusto nating gobyerno. Pero tinapisan pa rin ng budget. Yun ang nakakatawa.
Di ba? Paano tayo makakabili ng mga kagamitan yan? Di ba? Pero kung kahit na mga sabihin na natin hindi na tinapiasan, pero wala pa rin sa kalingkingan pa rin ng ano yun, ng China. Di ba? Pero at least may dagdag tayo ng mga kagamitan. Kung hindi nga tinapiasan yung ating budget for ating AFP, lalo sa modernization program phase 3 natin. Di ba? Kasi para doon naman yun eh. Kaso nga lang, tinapyasan. So, nga tayo dyan. So, kung ako yan, yan ang dapat in-question dyan. Kasi 612.5 million, wala sa kalingkingan ng 3/4 na tinapyasan ng budget sa ating AFP. At doon, kahit ilang piraso pa yung mga sinabi mo nga kailangan gawin, like exercise of training, magagawa ng ating AFP kung natuloy ang budget at hindi binawasan. Diba? It could also foster transparency and public trust in government spending, especially in areas with direct and visible benefits to the nation. Critics argue that the alleged misuse of confidential funds underscores a broader issue of governance and accountability. If these funds had been transparently allocated to something as critical as defense modernization, public perception might be vastly different. Proponents of confidential funds, however, stress their importance for sensitive government operations, but the lack of clear reporting only deepens public skepticism. While the controversy over the 612.5 million Cuban pesos confidential fund rages on, it's clear that such an amount could make a meaningful contribution to the AFP's modernization efforts. The bigger question... Okay, nuggets ko yung sinasabi mo, pero dapat nga talaga questionin mo yung tinapyas na budget ng Kongreso. Diba? Sisihin mo yung Kongreso. Diba? Ang daming pinagtatapyas na budget. Ang daming pinagkukuha. Diba? Diyan ang sa misuse na yan, hindi pa nga tapos. O sabihin natin malapit nang matapos yung pag-comply nila sa COA. May karapatan silang mag-comply. Diba? Nagiging politika na tayo dito. Remains, how do we ensure public funds are used effectively and transparently, especially when national security and sovereignty are at stake? Let us know your thoughts in the comments below. Don't forget to like, share. Kaya sabi ko, hindi ako nangaaway po, PH Malaya. Siguro yan ang point of view mo. Sinasabi ko lang din ang point of view ko. Wala naman sa akin yan. Nag-react lang ako sa mga videos mo. Diba? Kaya, nire-respeto ko rin ang iyong sentimento regarding dyan. At parang kinumpara mo kung baka kung pwedeng yung budget na lang na yun, nabigay na lang sa ating military. Which is, sa akin, pabor din naman talaga yun. Pero, yun nga budget yun ng isang sangay. Lalo na, OBP natin yan. Office of the Vice President natin yan. Pangalawa sa makapangyarihang posisyon sa ating gobyerno. Pero yun nga, nakakainis talaga yung tinapyas na budget. Diba? Yun ang nakakainis talaga sa lahat. Okay, so maraming salamat kay PH Malaya. So lalagay ko po sa description ng bilang full video pati po ang kanyang YouTube channel. Huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa kanya. At syempre, huwag niyo rin pong kalimutan na mag-subscribe din po sa aking channel. Hit niyo po yung notification bell at yung like button. Pati po, i-follow din niyo rin po ako sa aking Facebook page na alam nyo ba? So dito na po tayo nagtatapos. Maraming salamat po sa lahat. Ingat po tayo lagi. And God bless us all. Bye-bye.